Kumusta? Recently galing ako sa isang farm sa Tarlac and kakatapos lang nila mag-harvest. Kaya ngayon, nung pagdating ko, naglilinis na sila and in a few days daw pwede na sila magkarga. Around Holy Week time. Kaya saktong-sakto, no? Gusto ko sanang magstay doon para matututo rin ako ng brooding. Kaya lang kasi Holy Week alis kami. Kaya nandun na lang ako para sa linis, para matuto ako kung paano nga naman maglinis. And kinausap ko yung farm lead, tsaka yung isang doktor, paano ba yung tamang paparaan ng paglilinis. Kaya ang dami ko natutunan nung punta kong yun. Gusto ko sana i-share sa inyo yung iba ko natutunan. Unang-una, sabi nila, hygiene daw ay number 1. Doon daw marireach ng mga sisiw yung genetic potential nila ng paglaki. And doon ka magkakaroon ng healthy birds kapag malinis yung bahay. Pag madumi ang bahay, madali magkasakit, matataas ang mortality, and hindi maganda ang performance. Bakit daw ganun? Kasi yung mga day-old chicks, yung mga sisiw, medyo mas mahina pa yung disease resistance nila compared dun sa mga napa-harvest na manok, yung matatanda na. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga dinadala ng matandang manok, kapag nakuha yan yung sisiw dahil hindi pa malinis, tapos kinarga na, dun pagmumula ng mga sakit. So, steps sa paglilinis. Siyempre, yung insecticide, yung dry cleaning ng equipment, ng manure, wet cleaning naman sa power spray, disinfectant, and then syempre yung maintenance and repair. So unang-una, pagkatapos i-harvest, day 1, pwede nang mag-spray ng insecticide dun sa loob ng bahay habang mainit pa yung ipot. Kasi pagka naglilinis, nakabukas lahat ng pinto, lalayas yung mga langaw, magkakaproblema sa farm. Ayaw natin ng malangaw na farm. So, habang nandun pa sila sa loob, mag-insecticide na, dun sa mga ipot, yung mga itlog, mauubos na natin agad lahat. Kailangan lang iwan yung insecticide for about 24 hours bago galawin yung ipot. Ang goal natin dyan ay mapatuyo ng husto yung ipot sa pamamagitan ng fans. Pwede pa rin mag-on ng fans. Siguro 4 na fans para matuyo. And ang maganda dun ay maging parang pulbos na siya. Wala nang moisture content. Para pagka tinawag yung kukuha ng ipot, kukunin nila lahat. Sa pagda-dry cleaning, of course, ayusin muna natin yung feeder tube. Meron pa kasing naiwan na feeds dun sa loob ng tube. Kapag ka nakalimutan yan, tapos nag-power spray na, nagkarga na ng bagong sisiw, magkakaroon ng mold yung amag dun sa loob ng feeder tube dahil dun sa mga feeds na nasa loob. And yun ang panggagalingan ng kakasiraan ng equipment. And syempre ayaw mong pakainin ng amag yung mga sisiw. Next is yung regular na flushing ng drinkers. Yung mga gamot na nandun sa loob ng drinker line, kailangan matanggal. May mga solid sediments yan, kung minsan, yun yung panggagalingan ng tagas. And next is yung dividers. Kailangan ingatan na hindi tatama yung dividers dun sa drinkers. Kasi pagka tumama yan, sigurado tatagas na yung drinkers. Yung heaters, kailangan itaas. Nagko-collecta rin yan ng dust. So, magandang mapunasan na maayos. Pagka natapos ng i-run yung feeder line, pwede nang balutan yung feed motor para hindi mababasa. Yung mga sensors natin, katulad ng temperature, humidity, maganda kung matanggal yan para hindi maka-apekto pagka nagsispray, makikita nung humidity sensor tumataas ng sobra, baka masira. Yung cooling pads,
Yung pagitan niya nung screen tsaka nung mismong cooling pads, maraming langaw doon. Kailangan mawalis yon, matanggal lahat ng mga langaw. Minsan meron mga langaw na nakastock doon sa cooling pads. Maganda kung ma-sprayan ng hose lang. Ganun lang yung hose para matanggal din yung mga langaw. Isama na natin yung screen nung fans. Kailangan din malinis yung part na yun. Back to dun sa cooling pads. Minsan makikita nyo merong matigas. Yung tumitigas na siya, parang bato. Yun yung calcium ng tubig. So mahalaga merong filter softener yung tubig natin. Para yung mineral content kung ano yung kailangan natin. Next, pwede na sa manure. Pwede nang kontakin yung bumibili ng ipot. Pagdating nila, sila na yung bahalang mag-disassemble ng slots. Papalahin nila yung manure sa sako. Sa kanila i-harvest. Binibili nila yon. So ang mahalaga sa kanila ay dry yung ipot, hindi basa. Habang ginagawa nila yon, pwede rin tayong mag-dust nung taas, yung mga cobwebs. And kung ano pa man na kailangang walisin. After nun, pwede nang magbabad. So, yung tubig, yung drum ng tubig, nilalagyan nila ng detergent. Tapos, sa kanila dun sinosource yung power spray nila. Pwedeng ibabad na yung slots, yung drinkers, tsaka yung feeders para lumambot na muna yung mga nakakapit, lalambot para pagka-spray ulit, tanggal lahat. Ano pa ang kailangang i-spray? Yung walls, syempre. Yung ceiling naman, merong mga bumbilya dyan. Merong ibang mga farm na hindi naman waterproof ang light bulb nila. So, ingatan kasi baka naman masunog. Or yung iba, walang silicone. Yun din, baka panggalingan ng sunog. So, ingatan din yun. Syempre, yung floor, kailangang malinis. Matanggal yung mga nakasingit-singit na ipot. For cooling pads, merong product doon na nabibili. Ilalagay mo doon sa kung saan yung tubig ng motor, ng cooling pads. Iraran niya ngayon yung product doon sa mismong cooling pads para malinis. And then, susprayan ng hose. Sa fans naman, yung ibang fans pwedeng ma-power spray, yung ibang fans bawal mabasa. So, depende rin sa equipment na binili ninyo. Pagka na power spray na lahat na maganda, kailangan patuyuin yung tuyong-tuyo para pwede nang mag-disinfect. Usually, 1 week yon from first disinfect na ang start na kung kailan ka pwedeng makapag-load ng sisiw. So, 1 week from first disinfect. Ang maganda dyan, mai-open air para hindi makukulob yung loob ng bahay habang pinapatuyo. And also, syempre, magpatakbo ng fans para maganda yung air circulation. And then, disinfect again. And then, of course, kailangan patuyuin lahat bago i-set up ulit yung mga equipment para sa brooding stage. Ano yung gagawin doon? Siyempre, ibababa mo na yung mga drinker lines, yung feeder lines. Sa sisiw, kailangan chest high yan. So, yung heaters, ibababa rin. Yung mga kurtina para sa brooding stage. And then, ikakabit na ulit yung mga sensor at iba pa. And then, of course, habang nandun na rin naman, habang wala pang karga yung building, i-assess na maayos kung ano ba yung mga kailangan ng i-repair. Yung mga belt, yung fan belt, and kung ano yung mga drinker na may tagas. Magandang ma-assess yung mismong building, kung meron bang leakage yan, para ma-take advantage natin yung downtime. So, take note daw, depende sa usapan ninyo
ninyo at ng farm boys, normally hindi pala sila ang cleaners. Yung mga meron talagang dedicated na nagki-clean ng building natin. Kasi merong isang instance na para makatipid daw yung owner, pinaglinis niya yung mga farm boys. Di ayun, syempre nagtampo, lumayas. Syempre kailangan nga rin naman nila ng pahinga. At syempre kung sila ay taga-alaga ng manok, wala namang manok doon. Kailangan, farm management, kasama dyan yung management ng tao. Nung nandun ako, tumitigil yung tubig nila. So, dapat continuous ang water flow natin, hindi mabibitin sa tubig para tuloy-tuloy ang linis. Para masabi natin na okay na yung building, dapat hindi na siya amoy ipot, hindi na rin siya amoy kulob, and tuyong-tuyo yung building bago mag-load. Now, usually daw, maraming cases na minamadali ng farm owner yung paglilinis para makapagkarga agad ng bagong batch ng sisiw. Which makes sense from a business standpoint. Siyempre, gusto mong mabawasin yung downtime para makarami ka ng grow. Pero, kung hindi pa tumatalab yung disinfectant, kinarga mo na yung sisiw, di wala rin, mamamatay lang yung mga sisiw. Kailangan kasi merong, sabi ko nga, 7 days minimum para gumana muna yung disinfectant. And, well, habang nandyan na rin tayo, ang sabi niya ay, hindi daw mapapalitan ng kahit na anong tapang ng disinfectant ang tama at maayos na paglilinis. Effective cleaning pa rin ang number 1 para sa hygiene ng bahay. So, yun. Next time na pagbalik ko sa poultry farm, magsistay na ako doon, which is after ng Holy Week, para matuto ako ng mismong growing stage. And gusto ko rin makapag-vlog para may share ko sa inyo yung mga natututunan ko habang nag-aaral ako doon ng actual growing. So, mag-subscribe kayo, and then kung may mga tanong kayo, iwan nyo lang sa comments. And I'll see you on the next video. Thank you. Thank you.